mataas po yan, 96%. Namatay sa loob ng 5 years pagkatapos ng kanilang chemo. So kung ikaw nag-undergo ng chemo, wala pang 5 taon, huwag ka munang magdiwang. Tama po ba? Kasi mostly po talaga namamatay sa loob ng 5 years na yan. No? 5 years na yan. Ang chemotherapy ay maganda po yung intention. Kaso lang, kasi from the word chemo, ibig sabihin, chemicals. Tama po ba? Therapy means treatment. Chemical na pamamaraan ng paggamot, the intention is good. Papatayin sana yung cancer cells in our body. Kaso lang, itong chemical na to, pati healthy or good cells in our body, damay po. Tama po ba? No? So, ang nangyari is, yung healthy cells magiging weak, they will become acidic, and later on, they will become cancer cells ulit. That's why, most familiar word na naririnig natin ay kumalat yung cancer. Tama po ba? No? Now, ako, I'm not against chemotherapy, pero dapat po may gagawin ka. Dapat lalaklak ka ng maraming mga food supplement. Just only to neutralize the damage of chemotherapy. No? Now, what about stress? Ayan. Naniniwala ba kayo na ang stress ay nakakamatay? Yes or yes? Yes. Ay daming tao nagkasakit, namatay because of stress. Anong klase mga stress? Pwedeng mental stress. Pwedeng a combination of mental and emotional stress. Or pwedeng a combination of 3. Mental, emotional, at saka physical stress. Pero ang pinakagrabing form of stress ay financial stress. Subukan mo makatanggap ng notice for disconnection ng anong pangalan ng electric company dito? Davao Light, no? Makatanggap ka ng notice for disconnection yan. Ewan ko na lang kung hindi ka ma-stress. What if buwan-buwan, dinadalaw ka ni Judith ng Miracle, nung Davao Light, telephone bill, credit card, lahat na. Tama po ba? No? Plus problemang personal, sa bahay, sa pamilya, ay grabe po. Kung ang katawan natin stress, it produces matinding toxins. Hindi mo lang alam, silent killer po ito. You got what I mean? No? Now, toxins pa lang pag-uusapan natin. Pangalawang dahilan, bakit kayo kakasakit? Because yung tinatawag nating imbalance. Anong ibig sabihin niyan? This refers to the acid at saka alkaline level ng ating katawan. Why? A healthy body dapat 20% acidic lamang and it should be dapat 80% alkaline. Kaso lang, ang nangyayari po, nagbaliktad. Ang katawan natin ay more on acidic rather than alkaline. Anong nagpapataas ng acidity in our body? Balikan mo to. Lalo na po sa mga taong mahilig sa soda or carbonated drinks. May mga tao po hindi nabubusog kada kain pag walang soft drinks. Meron ba dito? Ay, dami ng gandang ngiti nila. Guilty talaga. Maraming tao hindi nabubuhay araw-araw pag walang soft drinks. Meron ba dito? Now, anong meron sa soft drinks? Sige nga. Now, ang soft drink, ang bakal, ibabad mo sa soft drinks. Ano mangyayari sa bakal? Mabilis mo kainin ang kalawang yun. Tama ko ba? Ang pustiso ng ngipin, ibabad mo sa soft drinks. Lalambot yung pustiso. Karne, ibabad mo sa soft drinks. Sprite or 7-Up. Ano mangyayari sa karne after 2 hours? Lumalambot kasi ang soft drinks, meron tinatawag na tenderizer. Nagpapalambot. Bowl sa CR ng ating bahay. Anong panlinis ginagamit? Muriatic acid mostly. Trying to substitute soft drinks. Almost the same effect. How you are going to imagine, katawan mo, araw-araw, how many times a day, for so many years, ganun ang lifestyle mo. Sino ang kaya magsabi sa akin ngayon na ang soft drinks ay may nutrients? Wala. Guys,
what will happen to the body pag mataas ang acid? Ay, grabe po. Your body will become weak. Lahat ng klaseng pathogens, virus, bacteria, fungus, or whatever, nagpe-praise the Lord, hallelujah sila. Why? Mas masaya sila sa environment na toxic at saka acidic. Mas nabubuhay sila doon. Nakuha niyo ang ibig ko sabihin? Dagdagan pa nito. Yung tinatawag. Pangatlong dahilan, kaya tayo nagkakasakit, because of malnutrition. No? Tayong mga Pinoy, we eat according to lasa, sarap, according to dami, not according to nutrients. Tama o tama? Litson at kangkong. Ano unang upakan? Grabe yung mga ngiti nyo. Pina-imagine ko nga lang kayo. Pero as far as nutrition is concerned, mas marami pong nutrients ang kangkong. Tama po ba? So therefore, kapatid, 3 major causes that our body gets sick. Toxicity, acidity, and malnutrition. Pag ito po nangyayari sa loob ng katawan mo, equals sari-sari na pong sakit. Una-unahan lang yan. Mahilig ka sa pagkain matataba, makolesterol, lalabas si high blood, may brand name na yung sakit. Tama po ba? You got what I mean? Mahilig ka sa lifestyle na matamis, nagkaroon ka ng diabetes, may brand name na. Mahilig ka sa instant chemically preserved process na pagkain, nagka-cancer ka, may brand name. But if you are going to trace the root cause, ito pong tatlo ang dahilan. Tama po ba? So therefore, kung itong tatlo ang dahilan, itong tatlo ang i-correct natin. Tama po? Now, kung ang bahay maraming dumi or basura, anong ginagawa? Ayun lang pala. Step number 1, for us to be healthy, dapat meron tayong ginagawa cleansing. No? Maraming cleansing na pamamaraan po ngayon. Pwedeng tinatawag na colonics or intestinal colon cleansing. No? Marami po yan. Pwedeng tinatawag yung lumang pamamaraan tinatawag na lavativa. Tama po ba? May papasok sa puwet, no? May ilalagay na liquid, tagilid sa kanan, sa kaliwa. Maya-maya, hinalukay na yung bituka mo. Pwede rin may ipapainom ka. May tinatawag po blood purifying or cleansing. Mostly, pag blood purifying and cleansing, mga sakit na related sa dugo. No? Ginagawa yun. Pwede, ngayon, may latest technology in hydrotherapy cleansing. Yung tinatawag na cellular cleansing technology. Yung tinatawag na direct to the cellular level. So, ganun na po. Ang dumi sa ating katawan, dapat i-cleanse natin. For acidity, anong dapat natin gagawin? Dapat may tinatawag tayong balancing. Ayan. No? Dapat ang kain po natin or pag-inom, dapat more on alkaline foods or mga natural juices. Ika nga. Pinaka-the best source of alkaline ay mga green leafy vegetables at saka mga juice. Lalo na po ang buko juice. Kasi ang sabaw ng niyog during World War II, ginamit po yan as dextrose. No? Dextrose. Pero dapat yung fresh. No? Yung fresh. Now, pangatlo, for malnutrition, dapat meron tayong ginagawa nourishing. Ayan. So, dapat ang kain po natin, it should be according to nutrients dapat. No? So, sabi ng World Health Organization, araw-araw ang tao dapat kakain ng 5 klaseng prutas at gulay. Tanong, 5 klaseng gulay, isang buong kalabasa, kaya mo ba? Isang buong sayote, no? Hindi mo kaya. Repolyo, kaya mo? Hindi. That's why lumalabas na po yung technology na food supplementation. Nakuha niyo po ba? No? Ladies and gentlemen, we are proud to introduce to you the flagship product of AIM Global na kayang gawin lahat ng ito. Cleansing, balancing, at saka nourishing. Wala pong ibang produkto kundi ang aming C24/7. Now,
Now, guys, grabe, millions of boxes na bibenta ng ating company nito for the last 8 years. No? Now, this product alone, to be honest, minimum or average of 7 to 10 million kada buwan. Ito pa lang. Ito pa lang. No? Grabe po, no? Ito. So, kada araw, 7 to 10 million a day. Ito pa lang si 24/7. Mura ordinaryong sipon, no? Tigihawat hanggang mga malalang karamdaman. Ang laking tulong ng ating si 24/7. Maganda to sa mga taong constipated, kung meron man dito. Yung tipong kumakain ng 3 to 6 times a day na dumi once a week. Uy, meron ganun. No? Yeah, totoo. Sino dito dumudumi po regular 3 times a day? Patasan ka. 3 times a day. Wala. Ayan. Araw-araw ho, 3 times a day. Oh, galing, no? Sino po dito 2 times a day? 2 times a day. Ayan, once a day. Sino po? Teka muna, ba't yung iba hindi nagtaas? Ano kayo? Kinsenas katapusan, sumasabay sa sweldo? Alam mo, if problema mo ang pagdumi, there's something wrong. Tama po ba? Kasi remember this, constipation is the mother of all diseases, illnesses, and weaknesses in the body. Ang laking kinalaman ng ating kalusugan sa pagiging malinis ng ating intestinal tract. Tandaan mo, death begins at the colon or intestinal tract. Ang kamatayan nagsisimula sa ating bituka. Tama po. No? Kasi may kasabihan, ang malinis na bituka malayo sa butika. Oh, di ba? Pa-print nyo, tarpaulin, lagay nyo sa labas ng bahay nyo. Pag may kaibigan, pare, anong ibig sabihin yan? O recruit mo na. Di ba? Ay, ito po, si 24/7 napakaganda for constipated na mga tao, no? What else? Napakaganda ito sa lahat ng mga karamdaman. Halimbawa, meron kayong high blood, diabetes kayo, kidney problem, no? At marami pa pong iba, no? Maganda rin po yung ating C24/7. May bata ba? Bata. Wala. Very good, no? Ay, meron. Ilang taon? Englishin ko na lang, no? Ang ating C24/7, maganda ito sa mga mag-asawa, no? Problema na po yung sexual life. No? Yung tipong aanhin ang malamig na gabi kung ang katabi mo walang silbi. Ay, grabe po, no? Ibabalik ang makulay mong buhay dito. Maniwala ka sa. Kaya totoo po, marami na pong nagpatotoo dito, no? Yung tipong si Manoy hindi na po kayang magbayang magingin. Uminom ng C24/7, ay grabe po, no? Hindi lang bayang magiliw ang ginawa. May panatang makabayang pa po. Palakpak. Napansin ko, halos marami babae pumapalakpak. Di ba? Mukhang ano eh. Ay, good news yan. At the same time, no? Yung bilhin nila po yung aming reading materials about C24/7. Ating C24 ay meron din pong anti-aging at saka longevity polyphenols. Pampabata, pampahaba ng buhay. Napakaganda po ito. Kasi pinakamahabang taon na buhay sa mundo, 146 years old. Isang babae from Poland. Namatay, 146. Nung namatay po yun, taga-Guinness Book of Record, nagka-interest sa buhay ni Lola. So nung namatay, pumunta yung Guinness Book of Record na team sa lugar nung Lola. Ang tanong, anong sikreto ni Lola? Bakit ganun kahabang buhay? No? Common collection ng mga tanong ay ang si Lola pala mahilig sa 1 shot of red wine a day. Umabot 146. Guys, one of the ingredients sa ating C24/7, meron na po itong red wine extract, red wine powder, may grapeseed extract, grapeseed skin powder, no? Lahat ng klaseng pampahaba ng buhay nandito po. Take note, our C24/7 pala is the only food supplement in the world today
that exists na merong 12